At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ayon sa mga insiders mula sa Armed Forces of the Philippines or AFP at Philippine National Police or PNP, nagkakaroon na ng malawakang pag-aalsa na layuning pabagsakin si President Kuting ng Norte Jr. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay ng pangamba sa mga mamamayan at nag-udyok ng matinding pag-aalala sa seguridad ng bansa. Sa mga pinakahuling ulat, sinasabing ang pag-aalsang ito ay pinangunahan ng ilang grupo sa loob ng AFP at PNP na hindi sang-ayon sa mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Ang kanilang mga hinaing ay nakatuon sa mga isyu ng katiwalian, kakulangan sa pondo at hindi sapat na proteksyon sa mga mamamayan. Ipinahayag ng mga rebelde na handa na silang kumilos anumang oras. Samantala, nagbigay ng pahayag sa publiko si President Marcos. Sa isang press conference, siya ay nagdrama at humiling ng suporta mula sa mga mamamayan. Ayon sa kanya, hindi tayo dapat matakot. Ang demokrasya ay nasa ating mga kamay. Nagbigay siya ng mga pangako na tututukan ng mga isyu na nagiging dahilan ng pag-aalsa, ngunit ang tanong ay sapat na ba ang kanyang mga hakbang upang maibsan ang tensyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pahayag, may mga nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan na masolusyonan ang problemang ito. Maraming tao ang nagtanong kung ang kanyang administrasyon ay talagang handa na harapin ang mga isyong ito o kung ito ay isang simpleng drama lamang upang makuha ang simpatya ng publiko. Sa mga social media platforms, nagiging usapin ang mga balitang ito at ang mga netizens ay tila nahahati sa kanilang pananaw. Sa kabila ng mga banta at pag-aalinlangan, patuloy ang mga rally at mga demonstrasyon ng mga grupong sumusuporta kay Marcos. Ang mga taga-suporta ay nagsasabing ang mga banta ng pag-aalsa ay walang batayan at isang pagtatangkang guluhin ang kaayusan ng bansa. Ipinahayag nila na mahalaga ang pagkakaisa sa panahong ito at ang pagtutulungan ng bawat mamamayan ay kinakailangan upang mapanatili ang kapayapaan. Pinaigting ng mga kaganapang ito ang tensyon sa bansa. Ang mga susunod na araw ay magiging mahalaga para kay President Marcos at sa kanyang administrasyon. Ang mga mamamayan ay nagmamasid at umaasang ang mga hakbang na kanilang gagawin ay makakapagpadala ng tunay na pagbabago at kapayapaan. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Bongbong Marcos Jr. Umabot kami ng 6 million more or less na membro, sinuporta ko sa kanya. Ginawa ko yan dahil bilang utang na loob at akala ko ang katotohanan ay lalabas. Wala palang katotohanan lalabas. Doon, hindi ko natanggap yung 6 million na membro ko. Hindi ko natatanggap yung sinasabi lang na budol. Pero but I considered that budol word na after 2 years, ito na nga yun. Nabudol nga talaga. 6 million na wala. Naghirap yung aking mga tao. Ako ang pinagmumura. Dahil ako ang nagkumbinsi sa kanila sa pagbabago. Wala palang pagbabagong makikita tayo ngayon. Abuso ang nangyayari sa ating bayan. Ang grupo namin, inaasahan namin, yung 6 million na grupo ko na buong Pilipinas na magtatayo kami ng kooperatiba at lalagyan ng pondo. Ang iba nagsanla ng bahay, ang iba kung ano pa ang ginawa ng utang. Sabi nung isang commander ko sa Bisaya, sabi niya, sir, nagbago ng buhay ko. Agad! Nagbago ng buhay ko. Akala ko nga nagbago nga ang buhay nila kasi naghirap na siya. Dahil nga sa pangako. Ang kausap ko dito, para malaman nyo, before the election, si Mr. Martin Araneta. Sumunod, ang kausap ko na dito nang nakaupo, yung hindi pala natin kababayan yun, kasalingpusa lang sa Mindanao, si Secretary Lagdamio. Yan ang mga kausap ko. Lumipas ng panahon, April 9, yung masaklap. April 9, mga kaibigan. Kami ni Captain Dado. Sino nakakilala kay Captain Dado?
Oh, sino nakakilala kay Captain Dado? Eh, bakit ako hindi nyo kilala? Ha? Kilala nyo ako? Kilala nyo ako? Oh, kasi matagal nyo na akong hinahamon na pumunta dito. Sabi ko, kailangan pag pumunta ako, maraming tao. Paparami na ang tao. Hinamon ako sa aking vlog. Ang dami ng murang hinamon, bakit hindi ako pumunta? Ako ang pinauna ni Captain Dado. Dito, kung kilala nyo na si Captain Dado, ang unang sumigaw na Marcos resign sa military, retired. At pangatlo ako, after General Macanas. Kilala nyo si General Macanas? Okay. Pangatlo ako, tatlo kaming MUP vloggers. Ano MUP? Men in Uniform Personnel. Ano po? Yung grupo namin. Bakit ako lumitaw? May utang na loob ako sa Marcos. Kaya ako nagsalita sa harapan ng Pilipino dahil hindi ko na nakakayanan ang nangyayari sa Davao. Na kung saan, tatlo na lang kaming magkakapatid na natitira. Ang dalawa kong kapatid nasa Tagum City at ang aking mga pinsan nasa Davao. Tinatanong ko anong nangyayari. Sabi niya, sir, pinsan, mukhang dito yata sa Mindanao ang pagmumulan na magiging problema ng ating bansa. Ang sagot ko naman sa kanya, hindi natin maiwasan yan kung totoo talagang darating tayo dyan. Ang ating Panginoon ang magbibigay ng katotohanan na ang Mindanao, sa Mindanao, sana wag magmumula ang ating problema. Sana magkakaintindihan tayo. Pero sa nakikita ko ngayon, nangyayari sa KOGC. Biruin nyo, isa lang yung hinahanap, ang daming pulis. Ang daming pulis na pumupunta. Narinig nyo ba sa panawagan ni Supremo, panawagan ni Supremo ni Captain Dado, disband the Philippine National Police? Payag ba kayo? Payag! I-reform natin ang Philippine National Police doon sa mga involved, especially involved doon sa pagpasok sa KOGC. Mali yung ginagawa. At may narinig ako ngayon na maraming kapulisan nag-uusap-usap na sila. Saan ba tayo? Sa katotohanan ba? Sa kabutihan? Kasamaan! Saan ba tayo? Sabi nila. Saan sila? Dapat sa kabutihan tayo. Hindi na tama. Para bang ang tingin sa atin, para bang wala na tayong silbi na isang mamayang Pilipino. Tingnan nyo ang sitwasyon. Isang sibilyan, kinakausap ang pulis, nakaganon lang pulis. Para bang walang kwinta tayo para sa kanila. Pero ang sinasabi ko mga kaibigan, tungkol lang ito sa mga involved na pulis na hindi alam yung tama't mali. Commander ka, hindi mo alam ang tama't mali. Okay, alam nyo ba si General Torre, Si General Torre, alam nyo ba? Mga kasama? Nakita nyo na ba? Nakita nyo na ba na mayroong siyang persona non grata? May alam ba kayo? Persona non grata? Saan? Narinig mo ako? Mayroong persona non grata si then Colonel Nelson ba pangalan? Torre. Hindi nakalimutan. Noel Nelson. Mayroon siyang persona non grata sa Calbayog City. Ayaw nilang papasukin si then Colonel Torre dahil palpak na commander. Palpak na commander.
Biruin mo. Commander ka? Ha? Commander ka? Ha? Commander ka? Gagawan ka ng persona ng grata. Akala ko sa ibang tao lang nangyayari. Sa kay General Torre nangyari sa kanya persona ng grata. Andyan, tingnan nyo sa Facebook ko. O, advertisement lang muna ha. Manood kayo ng Makabayan in Informative Channel. Ako po yun. Ha? Ako po yun. At kayong mga Pilipino, kung nasaan man lugar kayo, sulok ng Pilipinas, mayroon akong mga commander. Ang aking organisasyon, mga kaibigan. Tandaan nyo pag may problema kayo, ang aking organisasyon, mayroon akong regional commander, fill up ko na yung regional commander, mayroon akong provincial commander, sa city municipal, medyo nasa 40% pa lang kami, mayroon rin kaming mga barangay commander. So lahat ng sulok ng Pilipinas, mayroon akong mga miyembro na Filipino Guerrilla Forces. Bakit saan yan? Bakit anong purpose ko yan? Ang purpose ko kasi, nalaman nyo naman, ang West Philippine Sea, nagkagulo. Baka sakaling pumutok ang gera. Ano ang ginagawa ng ating mga congressman, senador o gobyerno? Anong inaatupag nila? Alam nyo ba kung anong inaatupag nila? Ha? Anong ginagawa? Senate inquiry? Congress inquiry? Pag nagtatanong sila ng korupsyon, akala mo ang titino nila. Puro sila magnanakaw. Tama! Magnanakaw! 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 Okay, hinahamon ko ang Congress at Senate. Ipakulong nyo ako. Totoo ang sinasabi ko. Kasuhan nyo ako. Magnanakaw! 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 Ang gusto ko lang kasing mangyari, mga kababayan ko, kung mag-iimbestiga kayo o magkaroon kayo ng Congress hearing o Congress inquiry, Senate inquiry, sana mayroon naman kayong personality, may kredibilidad kayo mag-imbestiga sana. Wala namang kredibilidad sila. SOP number 10. Ano ba yung SOP number 10? Resolution number 10. Ano yon? Wala silang COA inspection certification lang. Liquidation by certification lang sila. Ha? So ibig sabihin, wala silang kredibilidad magsalita para mag-imbestiga sa korupsyon dahil sila magnanakaw. 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 Magnanakaw! Okay. Ubos na ang pera ng bayan. Pag nagkataon, maubos ang kaban ng bayan, mapaparis tayo sa bansang ano? Myanmar. Naghihirap ng Myanmar, naubos na dahil sa puro pagnanakaw. Ano? Gusto ko, sana pag umikot ang mundo, umikot ang panahon na mawala ang ating nakaupong Pangulong ngayon. Sana tayong lahat, laban sa magnanakaw! 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 Laban
laban sa magnanakaw. Okay. Asahan namin na magkaisa tayo. Laban sa magnanakaw, laban sa abusado. Iyan kaya ako lumitaw dito. Kaya ako nagsalita. Oops! Bakit ang ganito itsura ni Presidente? Walang ganunan. Ha? Sa totoo lang, hindi pa ako nagsasalitang bangag kay bangag. Kasi parang hindi ko pa kayang tanggapin. Pero parang napipilitan na rin ako magsalita ng bangag. Ha? Pero ang hiling namin, dapat magpa-drug test. Drug test! Drug test! Test! Hiling natin yon para malaman natin kung talagang hindi na talagang huminto na siya sa pagdodroga. Kaya dapat mag-drug test siya. Mga kababayan ko, sana umikot man ang ating mundo na bago ang ating Pangulo, sana sama-sama tayo laban sa korupsyon, laban sa abusadong Pilipino. Doon lang ako nag-i-stick sa laban korupsyon, laban abusado. Kaya ako nanindigan, kaya ako nagbuo ng Filipino Guerrilla Forces kung sakaling aatakihin tayo ng ibang bansa. Ang ating sundalo ay 150,000 lamang. Ang ang army ng China, according to intelligence information, nasa 1 million na sila dito sa ating bansa. Nasa 1 million na sila. Ang tanong lang natin ngayon, asan ang baril nila? Yung baril nila ang minanmanan ng aking grupo. Lahat ng sulok ng Pilipinas na may mga inchik, may mga pugo, mayroon na ako nakatutok. Dahil ang gobyerno natin, hindi nila tinututukan yon dahil wala silang kikitain kung papakialaman nila ang pogo. Yung pag-iimbestiga ng pogo ay pakitang tao lamang yon. Pakitang tao lang. Pakitang tao. Pakitang tao. Okay. Go. Pakitang tao! Pakitang tao! Pakitang Go. Go. tao! Go. 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 Okay. Ako'y nalulungkot talaga. Akala ko darating na ang pagbabago. Bagong Pilipinas. Ang pangalang Bagong Pilipinas. Pero yung sistema, mas lumala ang problema natin. Gusto ko sana ipakilala rin sa inyo ang aking grupo. Sa Metro Manila, ang aking commander. Ang aming commander sa Metro Manila ay isang retired PMA 76. Si General Pilisardo. Sir, ito po yung commander namin sa Metro Manila. Sir, introduce lang, sir. Correction. 77, PMA retired 77. Si Captain Dado, siya ay PMA 83. Baron, 83. Yung ang aming Supremo. Ako ang pangalawang Supremo at si Sir ay sa Metro Manila Commander. At ang andito ang isang commander ko, simple lang. Region 6 Commander. Isang retired na sundalo. Okay, siya commander ko sa Region 6. Yung taga Mindanao. Ang area commander ko ng Mindanao. Focus mo na ako sa Mindanao. Isang retired colonel na isang abogado na si Attorney Bernabe na isang taga Davao City pero naka-star
sa Region 3, Region 13, what I mean. Pero ngayon, nandoon siya sa Davao City, yung aking commander ng Mindanao. So, 6th region, may mga commander ako doon, baka kilala ninyo. Sa Region 9, si Commander Abi, isang Muslim, isang Eminilep. Sa Region 10, isang retired, Sergeant Alarba. Sa Region 11, si Engineer Alsalte. Region 12, Colonel Cedeno. Region 13, yung pa rin si Attorney Bernabe. So mayroon kami mga commander sa Bisaya. Sino taga Bisaya dito? Bisaya! Bisaya kitang tanan! Okay, sa Bisaya ko, sa Region 6, ito siya, Region 7, Colonel Flor de Lisa. Isang retired general, isang ranger. Region 8, isang abogado, police major, Major Godis sa Region 8. Okay, Region 1, isang civilian, si Roy de la Cruz. Sa CAR, si Colonel Bayog. Sa Region 2, si Julio Baison. Region 3, Colonel Rodi Lopez. Region 4A, Major Sabiron. Sa Region 4B, Colonel Pipit. Bicol, Colonel Noe Magno, at ang Southern Luzon commander ko ay si Colonel Romy Satparan. So yan lahat ng area, may mga tao kami. In time of war, patalastas muna ako. In time of war, kung sakaling magkagera tayo, wag naman sana. Pero paano kung mangyari? Alam nyo ba ang gagawin nyo? Pag nagkagera? Hindi nyo alam, di ba? Eh, wala kayong ginagawa eh. Hindi kayo nagtatanong sa mga lulo nyo eh. Di ba sa panahon ng gera, walang pinipili, babae man o lalaki, bata man o matanda. Pag alam nila magiging kalaban ka, papatayin ka na lang nila. So mas magandang mamatay nang lumalaban. Laban tayo, laban! Laban Pilipino! Laban Pilipino! Kasama ang bayan! Laban Pilipino! Bayan! Laban Pilipino! Ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Okay. So ganon. Patalastas muna ako para maiba naman yung ating pandinig sa tainga. Iba pandinig sa tainga. Paghahandaan lang natin ito mga kaibigan. Kung sakali pumutok ang gera, ang ating sundalo, wala pang utos ang presidente. Pero marami ng mga foreigners, allied forces. Ilan na yung allied forces na rito sa loob ng Pilipinas? More or less 40,000. Ang dami na nila. Anong gagawin nila sa Pilipinas? Allied forces. Pag sinabing allied forces, hindi lang Amerikano. May Hapon, may ibang mga bansa, Australia. Nandito sila sa Pilipinas. Sabi nga ng mga expert, proxy war ang Pilipinas. Proxy. Tayo ang magiging basihan para maggira ang buong mundo. Tayo ang gagamitin nila. So yan yung problema natin kung sakaling pumutok ang gera sa Pilipinas. So anong gagawin natin kung sakaling pumutok? Hindi nyo alam ang gagawin. So, ang gagawin nyo lang mga kababayan ko Pilipino, sa lahat sa sulok man ng Pilipinas, ang FGF. Bawat sulok ng Pilipinas, mayroon tayo commander. Doon lang kayo pupunta sa mga commander, ano ba ang gagawin natin? Tinuruan na namin sila paano ang gagawin ninyo. Ganun lang. Ayaw natin ng gera, paano kung nangyari? Hindi nyo nga alam. Wala kayong kaalaman. Salamat tayo sa mga kababayan natin na may alam sa gera. Yung walang alam. Yung walang alam. Paano yun? So ganito, maiksi ko lang kwento, Sa mga barangay,
magbuo na kayo ng mga grupo nyo. Isang pamilya, magkamag-anak, 10 kayo, 10-10, grupo-grupo. Tapos may lilitaw na commander ng Filipino Guerrilla Forces, FGF. Doon kayo lumapit sa kanila kasi may instruction na kami sa kanila ano ang gagawin. Ang gagawin lang natin, bantayan ang ating pamilya, babantayan lang natin ang barangay. Yun ang mission natin. Family in barangay. Once pinoprotektahan natin ang barangay, buong Pilipinas na yun na protektahan natin. Bakit? Yung armed forces, 4 na deployment lang yan sila. 4 na grupo. Kung 4 na grupo, ibig sabihin, hindi kayo masasakop na mababantayan. Di ba? For example, isang grupo Mindanao, isang grupo Bisaya, 2 grupo sa Luzon. Paano na yung mga nasa barangay? Pero, oras ng putukan, hindi ko sinasabi na mangyayari, pero alert lang tayo. Pag pumutok ang gera, umalis na kayo ng Metro Manila. Umalis na kayo ng Metro Manila. Doon tayo magkita-kita sa Sierra Madre. Kasi maraming pagkain doon. Dito wala kayong makakain. Huwag kayo magkuhan dito kasi sa loob ng 6 na buwan, walang nang makakain dito sa Kwan. Sa Metro Manila, ang problema lang, puro dito ang bagsak ng mga missile. Kasi ang purpose kasi ng gera, pababagsakin ang ekonomiya. Pag bumagsak ang ekonomiya, wala na tayong panggastos, suko na tayo. Payag ba tayo? Suko tayo? Hindi! Suko ba tayo? Hindi! Suko ba tayo? Hindi! Laban! Laban! Laban kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban! Okay. So, mga kaibigan, nagsalita ako sa totoo lang para sa laban sa korupsyon at saka laban abuso. Yun lang po ang objective ko. Paano maalis ang korupsyon? Paano maalis ang abuso? Paano? Pakisagot, paano maalis ang korupsyon? Paano maalis ang abuso? Palitan! Marcos resign! 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 Bangat! Marcos resign! Bangat! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sasamantalahin ko ang oras na ito. Baka bukas, hindi na ako makapagsalita dito. Nasa kulungan na ako. Kaya ba ako ilaban? Kaya ilaban ako? Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Hinahamon ko ang Kongres at Senado. Manahimik na kayo! Woo! Manahimik kayo! Wala na kayong ginawa! Wala kayong ginawa sa kabutihan ng mamamayang Pilipino! Yes! Congress! Congress! Pag nagkataon, nagbago ang panahon. Ang panahon. Nagbago ang panahon. Kami ang sisingil, ang taong bayan, ang maniningil sa Congress at Senado. Kaya natin? Yes! Kaya! 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 Taong bayan, kaya! Laban! 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 Kasama ang bayan! 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 Congress, Senate, gumawa naman kayo ng tama. Tama!
gumawa naman kayo ng tama, yung ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Akala nyo kayo na ang pinakamagaling sa mundo. Ha? Akala nyo nakaupo na kayo dyan, kayo na ang magagaling. Magkasubukan tayo. Tandaan ninyo, Congress and Senate. Tandaan nyo. Ha? May panahon para sa inyo. Ang taong bayan maniningil sa inyo. Tama. Wala na kayong ginawa para sa bayan. Tama! Ano ang ginawa ni Speaker Romualdez? Ha? Alam nyo mga kaibigan, kwento ko ito ha. Opinion ko po ito. Opinion ko sa isang Speaker of the House. Opinion ko na isa kong kababayan. Kababayan ko po kasi ang parents ko ay taga Leyte. Haro Leyte. Pero ako'y taga Mindanao. Pinanganak ako ng Mindanao. Si Speaker Romualdez, tumatagal, pinag-aralan ko. Magaling siya. Magaling siya magtuso ng tao. Tuso! Magaling magtuso ng tao. Tuso! Alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Ha? Alam nyo bakit? Yung masa, I'm sorry sa mga makakaliwa, ha? I'm sorry. Kalaban ko kayo dati, ha? Magkakakampi na tayo ngayon. Okay. Alam nyo, yung masa at saka yung makakakaliwa, pinagbabayaran na para wala nang magsasalita dito sa Liwasang Bonifacio at saka sa Medjula. Hey! Napansin nyo ba yon? Napansin nyo ba? Mayroon bang mga leftist na nagrarally? Wala! May leftist pa na nagrarally? Wala! Mayroon naman yung nagbagong buhay na rito sa grupo natin. Because Tama! ang FGM